Tayo po'y magsitayo para sa Regina Coeli. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Reyna ng Langit, magkalak ka, Alleluia. Sapagkat ang niyarap at madalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na magpuli sa gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Panalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng inyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minararapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa inyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makatang namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan din ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Felicidad, Ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. Para sa ating sponsors, Joey at Naan Cambalya, Viola Family. Masasalamat sa Garcia Family at Rosie Blaza and Family, at sa kaarawan ni Norman Aranillo. Para sa mabilis na paggaling ni Irene Martinez at Irene Garcia, at para sa kaluluwa nila Emmanuel Jr., Benedicto at CJ Navarro, Kapitan Abelardo at Doktora Ofelia Garcia, Manuel Aranillo, Lamberto at Betty Sagcal, Angela Barreiro, Wally Blasa at Isidro Ramos. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon ay ang ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating tagapagmisa ay si Father Rolly Datu ng Order of Friars Minor Capuchin. Tayo po'y magsitayo. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na naging sandigan ng pagkapatotoo ng kanyang mga alagad. Isusubo sila ni Jesus para maging mga mangingisda ng tao. Inihanda niya si Simon Pedro, ang pinuno ng pangkat. 3 ulit na rinanong ni Jesus si Pedro kung talagang maalis siya nito. Tugon na rin ito sa 3 ulit na pagkatatuwa niya sa mga sandaling nagdurusa si Jesus. Hindi umasa si Simon Pedro sa sarili niyang lakas, kundi buong pagtitiwala sa Diyos ang kanyang pinag-iiran. Mga kapatid, upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang pagkukulang sa Panginoon. At buong kapakumbabaan, humingi po tayo sa Kanya ng tawad at lakas. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, lagi nawang maganap ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban.
upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagtiliwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit namin ipinagbabawal sa inyo ang pangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya, ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat hinarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, ang iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat ng mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal, at ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal ang kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan, mahabag ka, poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hugarin ng aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang ng buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagkadakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakahaluklok sa trono at sa kordero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman.
Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasitayo ako. Si Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Sumaninyo ang Panginoon. At sumayo'y Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon, Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon pa kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog na nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang mga isdang na huli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang at lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nakahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo,
Noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang puno ng kagalakan at pagpamahalang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid. Napakayaman ng ating mga pagbasa, lalo na ang ating Ebanghelyo. Karaniwang binibigyan doon sa Ebanghelyong ito yung pagtatanong ng Panginoong Hesus ng 3 beses. Subalit, maganda rin pagtuunan ng pansin yung simbolong ipinapakita ng unang paglalagay ng lambat sa dagat kung saan wala silang nakuha. Tapos doon sa pangalawang beses na Panginoon ang nagsabi, "Ihulog niyo ang inyong lambat." Itutuusin sa karanasan, mayaman sina Pedro bilang mangingisda. Alam nila na wala silang mahuhuli. Subalit sumunod sila sa utos ng Panginoon. Ito yung malinaw na paalala po sa ating lahat ng Panginoon. Kapag kasama natin si Jesus, makasisiguro tayo sa tagumpay. Makasisiguro tayo na makakamit natin ang ating pangarap. Makakamit natin matutupad ang ating layunin. Lalo kung ang layunin ito ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ganun din, mahalagang bigyang pansin na pagkatapos tanungin ng Panginoong Hesus si Pedro ng 3 beses, sa bandang huli, sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." Ito yung isa sa requirement. Kapag sinabi natin, iniibig natin ang Panginoong Hesus, kailangan sumusunod tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanyang utos. Mga minamahal na kapatid, hindi lahat ng utos ng Panginoong Hesus ay madaling sundin. Pero ito ang makapagpapatunay sa atin na talagang iniibig natin siya. Kapag sinabi ng Panginoon, "Huwag kang magsisinungaling," ang pag-ibig, o mapapakita natin ito sa palagiang pagsunod kung iniibig talaga natin siya. Hindi po pwedeng mag-excuse tayo. Okay lang magsinungaling. May tinatawag pa nga yung mga tao na white lies. Wala pong white lies. No? Ang kasinungalingan ay kasinungalingan at kontra sa katotohanan. Kaya palagi ang panawagan sa atin na manindigan sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Alin pa sa mga utos ng Panginoon ang mahalaga, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Ito mahirap din ito, kaya yung mga tao, bakit ko ibigin yung kaaway ko? Paano mo masasabing iniibig mo ang Diyos kung hindi mo maibig yung kaaway mo? Diba? Magiging questionable para sa atin yun. Sa gayon, kaya nga marami ang tumutuligsa sa ating mga Katoliko. Sinasabi nila na ang pagsamba natin panlabas lamang. At mahilig lang daw ang Katoliko na magpunas sa mga santo-santo. Pero yung kanilang buhay malayo sa pang-araw-araw nilang pagsunod sa Panginoong Hesus sa kanilang pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, oo nga, hindi madali ang ilan sa utos ng Panginoong Hesus. Pero mulit-muling ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon, umasa tayo sa Diyos. Kasi kung aasa tayo sa ating mga sarili, palagi tayong hahanto sa kawalan ng pag-asa. Kung aasa tayo sa kayamanan, palagi tayong hahanto sa kawalan ng pag-asa. Kung aasa tayo sa lahat ng bagay na natatapos, matatapos din ang ating pag-asa. Pero kung aasa tayo sa Diyos, palagi mayroong pag-asa. Kahit mahirap ang buhay, kahit maraming pagsubok, kahit ang nararanasan natin taliwas sa inaasahan natin bilang isang tagasunod ng Diyos, mananatili ang pag-asa. Kasi ang pag-asa natin nakaangkla sa Panginoong Hesus na siyang nagtagumpay maging sa kamandag ng kamatayan. So mga minamahal na kapatid, mapapalad tayo sapagkat tayo'y binyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Naging mga anak tayo ng makapangyarihang Diyos. Nasa atin na lang kung susunod tayo sa Kanyang utos. Sapagkat sa pagsunod natin sa Kanyang utos, bahagi tayo ng kapangyarihan niya hindi natatapos. Paging ang buhay natin hindi matatapos sa mundong ito. Sa halip ay magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Kasama ang Diyos na sinasampalatayanan niya. Patuloy nawa kayong patnubayan at samahan ng Panginoong muling na buhay at sa Kanyang walang hanggang pagpapala, grasya, ay palagi tayo makipagkaisa. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, isa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanakot sa naroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw at buhay na mabuli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon mamunang pagkalito at uupo sa nakabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga patay, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin mapagmahal, kasihan mo po kami ng iyong grasya upang katulad ni Apostol San Pedro, magiting namin maipahayag ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo anak mo. Buong galak tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos na way maramdaman ang mga nananampalataya, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagapitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol. Magsilbi nawa siyang inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halalan, huwag nawa manaig ng salapi at pagkagahaman. Bagkus ihalal nawa namin ang mga taong may kakayahan, katapatan at tunay na layunin maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalukmok sa kahirapan, sakit at sa mga suliranin, naway lalo kanilang kilalanin bilang kumakalingang Diyos na nagkakaloob ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin mapagmahal, panatilihin mo po kami sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo kami at gawin mo matibay ang aming pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagmumahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksan ganap ang iyong tahanan at kaming pinag-aharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Maraming banal, dapat kang purihin ng kanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabananan. Walang sawa mo tinitipon ang iyong sampayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay, upang sampahin ang iyong ngalan. Amay, sinasamo po namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkalulus niya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaga sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita po namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Ngayon din ang kaniyang muling pagkabuhay at pagkakiyat sa kalangitan. Samantalang ang kaniyang pagbabalik ay pinananabigan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kaniyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kay isa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, kay isa ng mga apostol, mga martir, ni San Pedro at San Pablo, at kay isa ng lahat ng mga banal na aming inaasahan na aming nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magpumanawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong mundo. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod, Elias, ang aming obispo, ng talang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Hingin mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon itinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming pumanaw at ang lahat ng lubisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang mali, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa pagpili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos bilang magkakapatid sa isang Ama sa langit, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami aliya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasalan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Maghangad at magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ang maraming napagmahal, tungayan mo po at lingapi ng iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Wala po bang mga announcement? Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa. Naway patuloy nating kapanabigan ang pakikipagtagpo sa Diyos sa Eucharistia na siyang magbibigay lakas sa atin upang harapin natin ang mga pagsubok na kalakip ng ating paglalakbay. Patungo sa katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At naway pagpalain kayo at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naipagdiwang na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan nagmumula sa Panginoong muling na buhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.